nag-aalala sa darating na Kapaskuhan. Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas and a Happy New Year to all Comfy family!
Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay nagkasama-sama muli mga kapatid. Salamat sa privilege na kami po ay makapagbabahagi ng kanyang mga salita sa araw na ito. So ako po ay nagpapasalamat kay Lord, ano? At kami po ay tatlo dito ngayon. Tatlo. Tatlong mga gwaping. Okay, so babati muna po ang ating mga kasama. Si Minister Boy po, tsaka po si Minister Ernie. Ayan. Maligayang Pasko po sa lahat. At bumabati po ako sa lahat, sa buong Comfy family, lalo na sa mga kaanak, at lalo na rin sa mga nakaalala na patuloy na naging daluyan ng pagpapala ni Lord. Amen. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon sa mga taong patuloy na nagiging tapat kay Kristo at patuloy na naglingkod ng may kabanalan. Samahan niyo kami sa umagang ito at sa awa at grasya ng Diyos, patuloy tayong lumago sa ating pamumuhay na nakaugnay kay Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon muna po ay magkakaroon tayo ng opening prayer. Thank you, Lord. Siyempre, yung mas may edad ang mag-opening prayer. Mas may edad, okay. So, sabay tingin kay Minister Boy. Opening prayer po. Opening prayer, Minister Boy. Lord, thank you po sa kabutihan mo. Kami malalakas, buhay, at inabot kami ng another Pasko. Purihin ka po sa buhay ng bawat isa at patuloy mong binubusog ng iyong mga salita katulad ng gagawin mo po sa umagang ito. Kaya katulad po ng lagi nagaganap, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ang tangi namin kailangan, O Lord. Purihin ka sa pagkatuto, makinabang po kaming lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. So, nakabati na po at yung lahat nating mga kapatiran ay ating babatiin naman from ibang bansa po. Alam nyo, meron ako nakitang naka-online dito na nag-migrate na sa Canada. Si Sister Linda Balila na nagmula po yan sa Isabela Outreach po. So, salamat sa Panginoon. Nakita ko naka-online na po siya. Happy watching po dyan sa Canada. And also yung po mga taga-Illinois, nandiyan na si Sister Trining. Happy watching po at belated happy birthday. Belated happy birthday, Sister Trining. At kay Brother Monden, siyempre. Yung mga... Si Sister... si Brother Rino. Okay, congratulations po, Brother Rino. Po. At itong napapansin ko, yung mga nakalagin na una, yung mga nag-birthday kahapon, andyan di Sister Rosebel Hugo from... San Fabian, Pangasinan. Okay, nandito rin po ang ating mga kapatiran, si Brother Raymond Tejo, si Tatay Mundo ito, co-worker natin. Kumusta po lahat ng taga Mendez Outreach, po? Pansin ko yung mga early birds, sila laging nananalo. Sila yung favorite ni Will of Blessing. Okay, nandito rin po isang from Japan, Sister Rachel Elisher. Good morning, Sister Rachel. Po. And Sister Ami Hernandez from Calauan. Calauan, Laguna. Okay. And Sister Lorna Pehi. Mendez din po ito, mga kapatid. So, salamat po sa Panginoon. Ayan, bumabati rin yung ating mga kapatiran sa atin po. At salamat po sa ating pag-antabay sa ating pong GMJ. Ngayon po ang ating pong yung pong ating verse of the week. Sa Philippians 2, verse 2, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Philippians 2, verse 2. So, salamat po sa ating Panginoong Diyos na nawa patuloy tayong mapuspos ng kagalakan. Merong iisang pag-ibig, nagkakasundo, nagmamahalan, at merong iisang kaisipan. Po? Napakahalagang bagay nito, lalo po ngayon na diwa ng Kapaskuhan. Hindi lang kapag December. Kasi sa atin po as Christians, araw-araw naman ay Pasko. Purihin ang ating Panginoon. Questions of the day? Okay.
So, dahil po ako daw ang pinakabata. Okay, glory to God. Fill in the blanks. Number 1 question po, your hand shaped me and made me. Will you now turn and destroy me? Remember that you molded me like blank. Will you now turn to me to dust again? Number 2 question, remember, therefore, what you have received and heard, hold it past and blank. Yan po ang questions of the day. So, nakapin naman po yan sa atin sa Comfy page po. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Dahil po kami ay 3 ngayon sa umagang ito, ay sisimulan na po natin. Ano po? At nawa po ay patuloy tayong umantabay o sumubaybay sa ating pong mga pag-aaralan sa umaga pong ito. Ang tatalakayin po natin ngayon mga kapatid ay about Christmas, ano? Dahil ilang araw na lang ba? At Pasko na, mga kapatid. 3 days before Christmas. At yan po mga kapatid, yun yung kasing ating pinagdiriwang, ano? Though, yun nga po alam natin na mamaya pag-aaralan natin what is Christmas all about, ano po. Ngayon po, ang ang tatalakayin nga po ay patanong what Christmas means to you? What Christmas means to me, to us? No po? So dahil 3 po kami, sisimulan ko na po, ako ang mauna, at according to age po. Thank you, Lord. According to age. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Christmas means a time of giving love and thanks that Jesus was born to die for our sins. Okay, so mayroon po tayong marami tayong pwedeng mabasa sa aklat, sa internet. At napakahalaga po na ito pong Christmas. Alam niyo po, isang favorite ko na meaning ng Christmas nga, Christ, my anointed Savior. Di ba? Christ, tapos M-A-S, Christ, my anointed Savior. Yun pong isang favorite ko na meaning ng Christmas. But then, dito nga po ay mahalaga na maggawad po tayo ng pag-ibig. Sapagkat doon po sa John 3:16, ano po, napakaliwanag doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. At dyan din po kinuha ang salitang gospel, no? Kung aalala nyo po, napaka-basic na pag-aaral nito. Yung po, di ba, for God, yung G, so loved the world that He gave His only S, Son, and then whosoever believes in Him shall not be perish, but have E, and then yung L is life. So, di po ba, eternal, yung E, and then life. So, gospel po, doon kinuha mismo sa John 3:16 ang the word gospel. Kung kaya hanggang ngayon po, yan ang ating pinagmumuni-munihan at pinag-aaralan sa buhay natin na taglay. So, pagpapatuloy po ako mga kapatid, what Christmas means to me, no? So, unang-una po, ang binigyan diin ko po diyan is yung pong kukunin ko po yung ang meaning po sa akin ng Christmas ay pagmamahalan or pag-iibigan na nabanggit na nga po sa John 3:16. Ano po? Now, alam naman po natin lahat at nadama natin at patuloy na nadarama ang banal na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Yung wala na pong question doon Talagang nararamdaman natin araw-araw Bawat sandali ng ating buhay na doon po ang pag-ibig ng Diyos. But the question is, how about us? How about us as Christians? Ano po? Meron nga po akong isang katanungan, Ganito po yung katanungan ko Bilang isang mananampalataya kay Jesucristo, namimili ka ba ng mamahalin o iibigin? Sagot po. Okay, comment down below. As a Christian, ano po? No? Bilang mananampalataya. Kasi pwede pong namimili or mayroon tayong tinitingnan. Sa amin sa probinsya sa Batangas, iba po yung tinititigan at tinitingnan. No? Ibig sabihin may favoritism. So, ang napakaganda po kay Lord Jesus Christ, wala siyang favoritism no? Yung, sa kanya po, no respecter of person po siya. At kaya napakahalaga po na sa atin din as Christians,
mayroon po akong ibabahagi dito mamaya sa atin na mga ilang bagay po na tunay na dapat nating maisakatuparan. Hindi lang kapag Christmas, kundi sa bawat sandali po ng ating buhay. By the way, yung pong sa Acts 10:34 to 35, ganito po yung nasa saad. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. So ito po ang proof na talaga pong ang pag-ibig ng Diyos ay totoo at tunay pong walang kapantay ito. Hindi talaga siya nagtatangi. Kahit sino nga kahit anong lahi. No? Kahit ikaw man ay kayumanggi. Ikaw man ay... Parang kanta yata. Oo nga, di ba? Puti ka man o kayumanggi. Nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sister Sally, di ba kanta niyo po yan? Ano? Okay, so sa atin po mga kapatid, tatandaan po natin to. Isang napakahalagang bagay na maging sino man po tayo, mahal tayo ng Diyos. Amen. No? Ako po personally, tinitingnan ko nga po netong mga nagdadaang araw na pag tiningnan mo yung at dinama mo yung pag-ibig ng Diyos, pagka nagme-meditate po tayo, alam nyo sa totoo lang po, maiiyak tayo. At doon natin masasabi na, Lord, napakabuti nyo po. Mahal na mahal nyo po kami. Di ba? May mga may mga shortcomings, may mga nagagawa tayong hindi tama sa isip, salita at sa gawa. So every time po na mag-meditate tayo, magpipray tayo, mararamdaman natin yun yung God's love po. Kung kaya nga po, masasabi ko mga kapatid na kahit sino man po tayo, no, ang ating sitwasyon ngayon, kung tayo man ay may pinagdaraan ng matitinding bagay sa buhay, may problema ka man, may sakit ka man, may utang ka man, still God loves you so much. No po? Yun pong isang napakagandang pinararating sa ating Panginoon na mahal na mahal po tayo ni Lord. Kaya po, personally po, nawawag din tayong mamili ng mga iibigin. Kasi po, nung una po, talaga namimili rin ako ng mga iibigin, ng mga mamahalin, ng mga kakausapin. Naranasan niyo po ba yon? Na para bang, ayaw kong kausap yan, ayaw kong kaibigan yan. Kasi ganito ugali niyan. No? Nung una, ganun po ako. Pero pag tinignan natin, tayo, kumusta po ba ugali natin? O di po ba? Kaya pag tinignan natin lahat, ang ating Panginoong Jesucristo, in-offer yung buhay para sa atin because He loves us so much. So, sino tayo para hindi magmahal? Minsan nga lang po kasi nagiging choosy tayo, whom to love. Pero ang nais po ng Diyos ay tayo po ay magmahal nang hindi po tayo nagtatangi, mga kapatid. Ang love po is affection based on admiration, benevolence, or common interest. Po? So, nawa po yung affection na yan, nabase po yun sa, di ba pagka sinabi mong ina-admire mo si Lord, wow Lord, ang buti-buti niyo po. Isipin niyo kahit makasalanan, pinatawad at iniligtas. Ano po? Hanggang sa krus ng Kalbaryo, iniligtas siya nga yung makasalanan. Ano po? So tayo po'y kabilang din doon. At naroon po yung benevolence. So kaya totoo makapaggagawad tayo, makapagbibigay tayo if we have love. Ano po? So mahalaga po ito. And may common interest po to love other people. Ano po? Now, ito po yung panghuli pong part, no? How do we show love in a biblical way? How do we show love in a biblical way? Meron po ako 5 bagay na mabilis lang, dahil 3 nga po kami na magsi-share ngayon. Ang una po ay show God's love by listening. Show God's love by listening. Gaano po ba tayo nagbibigay ng time to listen to other people? Kapag ka po ba may sinasabi sila, ay, wag mo na sabihin, alam ko na. No? Ganun po ba tayo? Binablap ka agad natin? Or are we willing to listen? Kasi nga po, di ba, pag narinig natin, let's say lalo po sa prayer and counseling, hindi naman tayo makakapag-counsel without listening to other people. No po? So, mahalaga po ito, na kailangan po ay tayo po ay matutong
makinig. And that is sign of love. Mahal po natin sila. Ano po? Lalo sa ating mga loved ones. Pag may sinasabi sila, let's learn to listen. Ano po? Number 2 po is show God's love with generosity. Okay, so ito po, being generous is not only yung pong bibigyan natin ng pera, ng pagkain, ng damit. No, hindi lang po yun eh. Ang isang favorite ko po dyan sa generosity ay, yung give a smile. No? Ngitian nga po natin ang ating katabi, mga kapatid, kahit nasa bahay. Di po ba? Kasi that is also giving. Akala natin kasi ang giving is mga material things. No, hindi lang po yun. Favorite ko po yan pagdadaan po ako sa yung teller po sa toll gate. Good morning, ma'am. Good morning, sir. How are you today, sir? No? Minsan kasi nalulungkot na rin sila, pagod na sila eh. Sabi ko, ma'am, smile naman po kayo. Sir, smile naman kayo. Nag-i-smile. No? So, that is also giving, mga kapatid. So, let's be generous in our giving. Ano po? Number 3 po is show God's love by encouraging. No? So, let us encourage one another. Kapag nakikita na natin na down na nga si brother, si sister, let us encourage them. No? Kasi po, may mga pagkakataon, nakita na nga natin na down na nga si brother, si sister, tinatadyakan pa natin, which is wrong. No? Kailangan po natin silang i-encourage. Minsan sasabihin natin, kasi naman nang-aabuso na yung brother. Doon matetest yung ating love. No? Alam niyo po, ako natetest ako dyan sa love. No? Dahil po, parang minsan nananadya na, naninirya na, minsan, ito nakakalalaki na to, papatulang ko na to. Pero, alam niyo, hindi eh. Ang nais ng Panginoon, mahalin mo pa rin. Di ba po, pwede mong hindi napansinin, pero after a while, hindi mo na matiis eh. Kasi hindi ka rin makaka-flow as a servant of the Lord. No? So sa atin po, mahalin natin sila. Encourage one another, mga kapatid. Kung mayroon man pong, kasi minsan, nakita ko po dyan, lahat tayo may pinagdaraanan. Walang exempted doon. Lahat may pinagdaraanan. So, kung nakita natin, oops, ganun pala ang buhay ni brother, ni sister. Kung sino man po yan, in general ko po sinasambit. Let's be an encourager, mga kapatid. Let us encourage one another. And then the other one po, show God's love with acts of kindness. Yan. Kailangan po is naroon po yung, kasi magkaiba po yung goodness kabutihan yun. Ito kindness, kabaitan. So, gaano po ba tayo kabait? No? Ako po sinasabi ko, mabait lang po ako pagtulog. Pero yun po, pinabait at patuloy na pinababait ng Diyos. Awat grasya po ng Panginoon. But then yun nga, pakita natin ang ating pong kabaitan. No? And then number 5 po, show God's love by praying for others. Ito po mga kapatid. Bago po ako mag-end, kasi po itong praying for other people, minsan po ay nakakalimutan na natin. Kalimitan, we're praying for ourselves. No? But then, praying for other people, minsan po nakakalimutan natin. And ako natutuwa po ako doon sa mga sisters of faith. No? Every day yan, every day. Nakikita ko po sila, they're praying. No? And of course, maging sa private life. So mahalaga po yung para maipakita natin, maipadama natin yung pag-ibig sa bawat isa sa ating kapwa. Let's pray for them. Pag-pray po natin sila. Ano man ang sitwasyon? Kasi di po ba minsan may mga pagkakataon na hindi natin alam ang sitwasyon nila. There are times pagka nagme-meditate po tayo, may mga tao na may mga tao na ipapaalala sa atin, papakita yung mukha sa atin. So, that's the time for us to pray for them. Opo. Pag-pray natin yun, kasi hindi man natin alam yung sitwasyon nila. Ganun po ako, nararanasan ko po yun. Every time na pag magpipray ako, i-remind sa akin ni Lord yung tao na to. Yung pala maya-maya magte-text, ganun pala ang sitwasyon niya. No? So, ano po yun? That is prompting and leading of the Holy Spirit para sa atin. So, tandaan po natin, it's possible to show God's love to everyone. Very possible po. So, hindi pa naman po huli ang lahat. At ulitin ko po, nawa hindi lamang kapag Christmas tayo magmahalan. In Ephesians 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Also in 1 John 3:18, mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ito pong 2 verses na ito, lagi ho nating pakitandaan to kasi
there are times po, pag nagmahal tayo, minsan sinasabi lang natin na, I love you, I love you. Pero gaano katotoo at gaano natin to na ipakikita sa ating kapwa. Most especially sa ating pong loved ones. So, praise the Lord po mga kapatid ha. At bumabati po ako sa lahat ng nakikinig at maging di po nakikinig, yung mga mag-replay po, advance Merry Christmas po and a bountiful New Year po sa ating lahat. Thank you, Lord. Dito po, sino pong susunod? Hindi ho ba may kanta? Oh, pwede naman po. Pwede naman tayong mag-acapella, no? Hindi, yung kanta mo. Oh, sige, go. Acapella tayo. Ano ba kanta mo, Minister Andy? Ang kakantahin ko po dyan, yung mismong John 3:16 eh. Ganito po. Opo, ganito po yun. Acapella po tayo ha. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sabayin niyo na po ako. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord! Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love for us. How awesome! How awesome are your deeds, O Lord! Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love. So great is your love. So great is your love for us. Thank you, Lord. Salamat po sa pagsama nyo sa awitin. Ano po? Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay si Minister Ernie na po. Okay, salamat Minister Andy sa yung mensahe para sa aming lahat. At punong-puno po ng ng meaning ang Christmas. If we really look at it, it will take a lifetime to really understand and appreciate the meaning of Christmas. I was led by the Lord sa John 1:17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. But grace and truth came through Jesus Christ. So, sa pagdating ng Panginoong Hesus, dumating din ang kanyang kagandahang loob ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa atin at kung sino ang ating Panginoon. So, nung tinatanong nga kami ni Pastor, ano ba ang Christmas sa inyo? Sa akin is F-R-E-E-D-O-M, freedom. Ang Pasko ay pagbadya ng pagdating ng kalayaan
ng buong sanlibutan mula sa pagkakagapi sa kadiliman at sa kasalanan. Okay? So Christ coming in the weakness of infancy ushers in the fulfillment of God's plan for our salvation and liberation from sin. Bakit ho ba binibigyan ng diin dito ang pagkalaya sa kasalanan? Sapagkat ito lang po ang dahilan kaya ang plano ng Diyos at ang kagandahang loob niya ay hindi makarating sa atin ng buong kaganapan. Kaya nga po sa pagdating ng Panginoong Yesus, iyan ang nagbadya ng pagdating ng katiyakan na ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos ang siyang magpapalaya sa atin sa naging bikig upang tunay tayong maging ganap, no? Ayon sa kanyang kalooban. The infant at the manger became the suffering servant for us who were hopelessly lost, that through the shedding of His blood on the cross, He provided us not only forgiveness from our sins, but freedom from its bondage. So, ang pagdating po ng Pasko ay pagbabadya, hindi lamang po dahil alam nating tayo nakatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan nang siya ay isakripisyo ang kanyang buhay sa krus at siya'y namatay para sa ating lahat, kundi nagbabadya rin po ito ng kalayaan mula sa ating pagkakabilanggo. Okay? Before Christ came into the world, humankind had no choice. Wala ho tayong ibang choice, no? Kundi we were serving our sinful nature, which is susceptible to all Satan's lies and tricks. Kumbaga, pinaglalaruan lang tayo ng kaaway, no? Sa kanyang mga kamay. Wala tayong magawa. Mangmang, walang alam, walang pagkakakilala sa sarili, walang pagkakakilala sa Diyos. So talagang, kung titignan natin, tayo ay napakadaling dayain. We were deceived to believe that, ito po, hanggang ngayon po, marami po ang nadadaya dito. Kaya mahalaga po ito. We were deceived to believe that freedom means the right to speak, act, or think as one wants without hindrance or restraint. Na pag sinabing kalayaan, pwede kong gawin ang gusto ko, sabihin ang gusto ko, wala akong pakialam kahit kanino. No, sa madaling salita, we were deceived to believe that we are free to choose our own moral compass and make our own decision. At alam natin ang bunga nito, no? Many lives were destroyed and lost. Salamat na lang po sa mensahe ng Pasko at sa dala ng Pasko na nagkaroon ng pag-asa ang sanlibutan. No? Nabanggit din po dito si Moses sa ating binasa sa John 1:17. No? Even the laws given to us through Moses was not sufficient to set us free. No? Kahit po ang batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moses ay hindi naging sapat upang tayo ay lumaya. Moses' ministry brought knowledge of the law, but it could only show us how sinful and broken we were. Ibinigay ang batas at ipinakita lamang ng batas kung paano tayo makasalanan at tayo, sabihin natin, pag sinabing broken, talagang isang buhay na walang pag-asa. No? The law commands, but it has no heart. Totoo po yan. Ang batas, kapag hindi mo susunod, ay talagang tiyak ang kaparusahan. No excuses. And it brings condemnation, for none of us was able to satisfy any of the complete laws that given through Moses. No? Kasama po dito sa batas ay ang condemnation. Sapagkat hindi sa pagsunod ng ganap sa batas ay naroon ang katiyakan ng condemnation. No? Kaya nga sa Romans 3:20, for no one can even be made right with God by doing what the law commands. The law simply show us how sinful we are. Napakahalaga po ito kasi marami pa rin po mga tao na akala nila ang kaligtasan ay sa pamamagitan. Maraming beses na po ito. Actually, kami ni Minister Boy nag-uusap tungkol dito. Maraming beses na pinag-uusapan at marami pa rin hindi makaunawa. Hanggang ngayon, yun nga ho, na-share ko nga yung isang prayer group na ang sabi niya, ako brother, nakatutok ako sa 10 Commandments. Sabi ko, alam niyo ba, pag nakatutok ka sa 10 Commandments, ay magpapahamak sa'yo. Sabi, ang salita ng Diyos ay tumutok ka kay Kristo. Ayan nga po, ito yung pinag-uusapan natin ngayon. No? Ulitin ko, the law simply show us how sinful we are.
Sa Galatians 3:10, but those who depend on the law to make them right with God are under curse. For the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, makukuha at masusumpungan ang buhay. Hindi po sa pamamagitan ng pagsunod. Hindi ho masama ang batas. Huwag ho tayong magkamali doon. Pero ang nangyayari nga po, ang kaligtasan ng marami ay nakaatang sa kanilang maling pagkakaunawa sa pagsunod sa batas na alam naman nating walang makasusunod. No? Kaya nga, for no one can ever be made right with God through the law. No? So the law can only tell us what we ought to be, but it cannot deliver. Ulitin ko po, the law can only tell us what we ought to be, but it cannot deliver. Hindi niya po tayo kayang pabanalin, hindi niya po kayang baguhin ang buhay natin. Sabagat wala nga po tayong kakayanang bigyan ng kaganapan. Ito, makikita rin po natin sa Santiago yon. Ang magandang balita sa Pasko, but grace and truth came through Jesus Christ sa pamamagitan ng pagdatal ng Panginoong Yesus. No? Ayan, nagamit nga natin symbolically ay Christmas, dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dito po tayo iinog kung bakit naroon ang katiyakan ng kalayaan. No? Grace is the unveiling of the heart of God. Doon po nahayag ang puso ng Diyos. Gagamitin ko ulit yung sinabi ni Minister Andy, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa Pag sinabi mong gayon na lamang, hindi masukat eh. Di ba? Pag sinabing gayon na lamang, it's beyond what can anyone possibly understand. Kaya nga yung buong kaganapan itong lahat ng pangako ay mangyayari lang pag nasa harapan na tayo ng Panginoong Diyos. No? Sa madaling salita, it's a great kind of love na sabing gano'n na ibinigay ang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya ang sinumang manampalataya ay hindi na muling mapapahamak kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So dito pala nagbabadya na ang Panginoon sa kagandahang loob na nais niyang ipaabot sa bawat isa sa atin. Instead of simply telling us that we are sinful and broken like the law, God, through Christ, gave us a way to make us whole. No? Sa pamamagitan ng Kristo, tayo ay binigyan ng grasya ng Diyos na tayo'y maging ganap sa Kanyang harapan. Instead of accusing us like the law, with such painful truth, He provided forgiveness through His death on the cross. So dito pa lamang po, kaya po ang krus ay napakagandang simbolo po, no? Ng kagandahang loob ng Diyos. I always tell people when I'm down, when I'm discouraged, I always look at the cross. Sapat na sa akin ang, may nagtanong nga sa akin, brother, hindi ka ba naiinggit? Sabi ko, ano ba ang dapat gawin pag naiinggit? Sabi ko, isa lang ang nare-realize ko pag may mga ganyan akong damdamin, na alis ang focus ko kay Kristo at napunta sa ibang bagay. Okay? So, that is the importance of the death of Christ, and it all started in the manger, mula sa Belen. Sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. Nagkaroon tayo, ang buhay natin ay nagkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos. Bunga ng sanggol na isinilang sa Bethlehem at sa kanyang misyon dito ay naganap ang kalooban ng Diyos. At dahil ano ang kalooban ng Diyos na tayo'y magkaroon ng katwiran. Hindi po natin kaya yun. Wala po tayong laya na gawin yun. Subalit dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng laya na magkaroon ng katwiran sa harapan ng Ama. By His wounds you have been healed. No? So we were delivered from all hindrances for all the plan that He has for us. So yung mga sagabal, no, lahat ng balakid upang tayo ay maging ganap sa harapan ng Diyos, magkaroon ng laya na gawin ang kalooban ng Diyos, ay nagkaroon lamang ng katuparan, bunga ng kamatayan ni Kristo na naging taong katulad natin, na isang sanggol ng siya'y silang. No? Grace is love that bends to sinner
or declare His right. Gusto ko to, no? Ang grasya ay ang Diyos na bumaba, no? He condescended Himself to us, for us, to declare us righteous. So, sa pamamagitan ni Kristo, no? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kadakilaan ng kanyang kasi pag sinabing bend, kumbaga siya ay Diyos, pero siya ay yumuko, no? That's the literal term. Siya ay yumuko upang tayo ay bigyan ng tinatawag na kaganapan. Sa John 1:16, from His abundance, we have all received one gracious blessings after another. How wonderful that is, no? Sa hindi maubos-ubos na grasya ng Diyos, tayo nakareceive ng lahat ng pagpapalang, baga literally sunod-sunod, no? God's grace is relentless, unfathomable, and exhaustible. Dito ko po, kaya ko binabanggit itong tatlong ito, kasi dito ang katiyakan ng ating kalayaan. Hindi sa ating ginawa o gagawin, kundi sa ginawa ng Diyos para sa atin. Pag sinabi pong ang grasya ng Diyos, ang lahat ng pagpapala ng Diyos ay relentless, what I meant here is, He is determined. No? Hindi siya nagsasabing baka sakali, mapalaya kita. Hindi po. Binibigyan niya tayo ng katiyakan na tayo'y lalaya at tiyak na magkakaroon ng buhay ayon sa kanyang naging plano nung una pa man. Sa John 10:28-29, and I give them eternal life, and they should never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Walang pwedeng umagaw sa akin, no? Mula sa mga taong pinili at tinawag ko. At binigyan pa niya ito ng tinatawag na witnessing through the Father. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. So the grace of God that we have right now is a grace that has security according to the promises of God. Walang sino mang makaaagaw sa akin, sa kanila, na aking pinili at tinawag. So determined. There is determination in the grace of God. It's unfathomable, beyond understanding. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. No? Sino bang mamamatay sa isang handang magpakamatay para sa isang tao? Magpakasakit para sa isang taong patuloy ng paggawa ng kasamaan. Pero unfathomable nga po, hindi kayang unawain. At kung hindi kayang unawain, ang ibig sabihin nito, ito po ay nakasaalang-alang sa puso ng nagkakaloob at nag-aalok. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So yun po ang isang kagandahang loob na mahirap unawain. Kaya nga sabi ko nga, ang pag-ibig ng Diyos, yung binabanggit ni Minister Andy, tinatanggap yan by faith. Hindi kayang unawain. And inexhaustible. Unable to be used up. No? Hindi kayang maubos. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you. There's another what they call this, assurance. No? And God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Wala na pong mas matibay pa dyan. Sabi niya, ang grasya, ang kagandahang loob ng Diyos sa atin ay patuloy na bumabalong, no? Just like the living water, at ito ay more than sufficient for all that God wants us to accomplish through us. Again, the word is God accomplishing His work through us, and that is by grace. Okay? Grace is God bestowing. Pag sinabing bestow, is to confer an honor, right, or gift. No? Para mas maintindihan natin, let me read John 1:12-13. But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn, not of physical birth, resulting from human passion or plans, but a birth that comes from God. Ulit-ulit po, lagi kong binabanggit. The work of God in us, through us, with us, is God in the beginning and God finishing it. So, kailangan maunawaan natin ang grace. Grace is God working from the beginning up
to the end. Believers, ano po ang ginawa ng Diyos sa atin? Believers were spiritually reborn or born, thus receiving a supernatural nature. Tiniyak ng Diyos na tayo ay magkakaroon ng kalayaan sa pagsunod sa Kanya at matamasa natin ang kagandahang loob niya by giving us a supernatural nature. Kaya hindi na natin pwedeng gamitin ng salitang tao lamang ako. No, we are the children of God. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Maliwanag po. Ang grasya po ay handog. Hindi pinaghirapan, wala tayong credit. Dito po hirap na hirap ang mga tao, lalo na mga believers. Ang ating pong kaligtasan ay regalo. Wala hong regalong binayaran. Walang regalong pinilit at ninakaw. Walang regalong ganun. Ang regalo, binigay na kusa. At sa kagandahang loob ng Diyos, the best thing that we can do is to accept it by faith. And that's the beauty of Christmas. It's the working of God. The wonderful work of God being manifested, no? Sa Bethlehem pa lang, ipinakita na ito. Our salvation is something that we did not earn or something that we can work for to deserve it. Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon, pilit na mabuhay. Sabi nga ni San Pablo, sino nandaya sa inyo? Nagsimula kayo sa kagandahang loob ng Diyos, ngayon kayo na naman. No? And ako po, ang heart's desire ko, maintindihan po natin ito. Kasi nandito po ang susi. Pag naintindihan natin ito, mawawala na yung mga... All you have to do is accept by faith the grace of God. Di ba pag tayo nagregalo, ano ba nagpapaligaya sa atin? Di ba yung pagtinanggap ng buong puso? Di ba? Ay, salamat. Di ba? Thank you sa regalo mo. Nag-abala ka pa. Di ba? Tapos yung niregalo mo, sinuot kong damit, no? Tapos nakita mo suot-suot ngayon. Hindi ba? So ganun po, no? Yung faith is for us to acknowledge and to really appreciate what God has done for us. Para wala tayong pwedeng, kailangan po makita natin, wala tayong pwedeng ipagmalaki when we talk of grace. It is a gift from God and it is only by faith that we can fully receive it. Okay? Ito pa po, the law was communicated or simply spoken. Binigay lang sa atin ng batas, is simply communicated. But the fullness of grace and truth came into being as an experience, as a historical fact in Christ, and through Him we came to possess them. Ang awa at grasya po ng Diyos ay hindi isang bagay na itinuro lang o sinabi lang. Alam niyo kung bakit? Si Kristo po ang grasya at ang katotohanan ng Diyos. Ang grasya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos ay naging taong katulad natin at naranasan natin ito. So it's through the person of Christ that we are having all this grace and mercy of God, no? Sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya sinabing historical fact kasi nararanasan natin, ano? Hindi lang ito isang theory, kumbaga, o principle. Christ became the very manifestation of God's grace and truth. Christ is the personified grace and truth of God. Huwag na ho tayong maghanap at iintindihin ko ano ang grasya. Si Kristo po ang grasya. Huwag na po natin kung saan hahanapin ang katotohanan. Si Kristo po ang katotohanan. Kaya ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one goes. Pag sinabing no one goes to the Father, hindi mo masusumpungan ng buhay nang hindi ka nagtitiwala kay Kristo. Jesus did not speak it, but He brings it to us. Jesus did not show God to us only by words, but He shows God to us by His action. We saw the action of God, the love of God, the mercies of God through Jesus Christ. Kung walang Pasko, walang ganito. Kaya po talagang nagsisimula ang magandang balita na pag-uusapan naman ni Minister Boy mula saan? Sa sabsaban sa Bethlehem. He does not only preach about the Father, but He lives Him. Nakita natin, kaya sabi kay Philip, hindi pa ba nakikilala ang Ama? Ang tagal nating magkasama, hindi mo pa ba nakikilala ang Ama? Dahil ako at ang Ama ay iisa. That's the kind of love that John 3:16 is talking about.
He Himself manifested the Father, no, by bowing down from heaven and coming here on earth just to show how much the Father and the Son and the Holy Spirit love us. By our humble faith, when we receive Him into our heart, He came bringing to us the fullness of grace and truth. In conclusion, through Christ, we have the freedom to come into the very presence of God without guilt or shame, that God's glorious work in Christ may be fully manifested in us. Alam niyo ang kaligayahan ng Diyos sa atin ay mahayag ang kagandahang loob at ang katotohanan kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At yan ay magaganap kung ang ating pananampalataya ay patuloy na lalago at lalalim sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan kay Kristo. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Laging sinasabi ng mami ito, malaya ka na, bukas na yung pinto, huwag ka nang manatili sa pagkakabihag. Bakit po? Wala hong hindi ginawa ang Diyos. Everything has been taken into consideration in the heavenly realm. That when He pour out the grace and truth through Jesus Christ, wala pong dahilan na tayo ay hindi maging malaya. Wala pong dahilan para tayo mabigo. Maliwanag po ba yan? So never listen to the deception of the enemy na malabo ang buhay mo. Na malabo kang dumaya sa kasalanan. Completos recados po, and it's all in the person of Christ. It's that freedom to choose that Christ give us. So we need to choose Christ, which will give us the fullness of grace and truth that is coming from God. Sabi nga kanina, we need to focus on Christ. There will be times that we will lose our focus, but for us to realize na isang bagay, refocus lang uli. No, it's a struggle. Definitely, while we're still on earth, there will always be a struggle. And of course, the last one is Galatians 2. Kaya gusto ito kasi it's the complete story of my life and the complete story of your life. No, I have been crucified with Christ. It is no longer I that live. That's why we have a supernatural life. But Christ lives in me. Diyos pa rin. Diyos pa rin. From the beginning up to the end. And the life which I now live in the flesh, I live by faith. Ano sabi? The righteous shall live by faith, who loved us and gave Himself for us. Finally, by Christ's death on the cross, we have been freed from sin's dominion. It's the kind of freedom that sets us free for us to become the people our Creator designed us to be. It sets us free from what once bound us. So, ang Pasko po ay pagbabadya ng kalayaan para kanino man natatanggap at magtitiwala sa kagandahang loob at katotohanan ng Diyos at yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ang aking pong awitin ay awitin ng mame, ang buhay kong ito. Ganito po yun. Ay, biglang may narinig akong tugtog. Thank you, Lord. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya. Ang buhay kong ito'y puno ng pag-asa sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tangi kong mahal. Ang buhay kong ito, ang buhay kong ito'y, samahan niyo naman ako,
sagana sa biyaya. Ang buhay kong ito'y puno ng pag-asa sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tangi kong mahal. Tunay at wala kang kapantay, liwanag ng buhay, aking gabay araw-araw. Ang buhay kong ito, ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya. Ang buhay kong ito'y puno ng pag-asa sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tangi kong mahal. Purihin ang Diyos. To God be the glory. Thank you, Lord. Napakasarap po na may laya tayong sumamba, magpuri sa ating Diyos at damhin ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Thank you, Lord. Ngayon po ay si Minister Boy na. Minister Boy. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Magandang umaga uli, mga kapatid. Ngayong araw, gawin ninyong point of meditation yung tanong na ano ba ang Pasko para sa akin? Ano ba ang Pasko para sa iyo? Bakit ka ba nagse-celebrate ng Christmas? Kasi napakahalagang tanong noon kasi ang Pasko ay napakaraming issue, mga controversial issues na dapat na masagot, maraming tanong. Masyadong maintriga ang Pasyo. Date lang pinag-uusapan pa, pinagtatalunan pa. At tandaan natin na ang New Testament ay hindi nagpahayag tungkol sa pagpaalaala sa kapanganakan ni Jesus, kundi lagi tayong dinadala ng Biblia ay sa pag-aalaala ng kanyang kamatayan. Mga ganun ba? Maraming tanong ang Pasko at kapag hindi mo na-settle yan at nakakausap ka ng mga tao na mali ang intensyon, mga taong wala namang matuwid na patakaran sa buhay, na ang nais ay dayain ng mga mananampalataya, hindi ka man lubusang madaya, dudulutan ka ng malaking pagdududa. Kaya, point of meditation, ano ba talaga para sa iyo ang Pasko? Kailangang makaabot ang bawat isa doon sa kasapatan na sapat ang pagkakatawang tao ni Jesus. Yan ang hiwaga ng relihiyong Kristiyano. Siya'y nahayag nang siya'y maging tao, pinatotohanan ng banal na Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa buong sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Yan ay tala ng 1 Timothy 3:16. Kaya kung ako tatanungin kung ano ang Pasko ay isang hiwaga. Sapat ang pagdalaw ng Diyos sa mundo. Amen? Sapat na sa pamamagitan ng kanyang karunungan at pamamaraan, nagawa niyang padaluyin sa buong sanlibutan ang kakaibang kaaliwan, kaliwanagan, kaluwagan, kasaganaan, kaligayahan, kagalakan, kagaanan ng buhay. Amen? Kaya para sa akin, walang ibang pinakamaganda, pinakamabuti, pinakadakilang balita
na pwedeng matanggap ang tao sa kanyang buong buhay, kundi ang Kapaskuhan. Amen? Maraming balita sa mundo, lahat nakapangihina ng loob. Nagbibigay ng kabalisahan, katatakutan. Pero ang mabuting balita ng Kapaskuhan, ang dulot ay kasiglahan. Amen? Nawa maintindihan natin yan. Tunay na napakaganda at napakabuting balita ng Kapaskuhan. Yan ay balita na nagdudulot ng pagpapala sa buong sanlibutan. Patuloy na lumalaganap at nagdudulot ng pagpapala sa marami. Katulad ng nangyari sa ating lahat. Mula ng ating matanggap ang grasya at katotohanan. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Si Jesus ang solusyon sa lahat ng problema. Kaya kung wala ang Kapaskuhan, wala rin tayong lahat, mga kapatid. Minsan nagtatanong yung mga alagad ni Juan Bautista, kung meron pang inaantay na iba. Ang sabi ni Juan Bautista sa kanya mga alagad, pumunta kayo kay Jesus, kayo na magtanong sa kanya. Ang sagot ng Panginoong Jesus, bumalik kayo kay Juan. Sabihin ninyo kay Juan na ang mga may sakit ay gumagaling, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bihag nakakalaya, ang mga sinisil ay nagkakaroon ng kaluwagan, ang mga dahop ay inaangat ang buhay. Grabe. Yan kay Jesus. Kaya ang Pasko hindi lamang basta tradisyon. Kailangan maging buhay ng lahat. Amen? Ang mga tao hindi lamang naliligtas, kundi labis na napagpapala. So, yan ang Kapaskuhan. Ang mabuting balita ng Pasko ay nag-aalis ng mga takot. Natatandaan nyo sa Lucas 2, verse 10? Nung unang ipahayag ng anghel ang mabuting balita tungkol sa Pasko, ang sabi niya doon sa mga pastol, huwag kayong matakot, sapagkat ako ay may dalang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. So ang mabuting balita ng Kapaskuhan ay nag-aalis ng mga katatakutan. Kasi kung saan man naghahari ang takot, hindi pwedeng maghari din ang kagalakan. Pero ang dala ng mabuting balita ay kagalakan. Kailangan maranasan natin yon, yung great joy. Hindi lamang sapat ang malamig na simoy ng hangin. Amen? At talagang nababago ang atmosphere. Ang mga tao ay lahat sumasaya, masisigla. Makikita mo talaga yung kagandahan ng pagkalikha sa tao, originally. Amen? At puno ng pag-asa ang bawat tao. Lahat sagana sa ngiti. Ang lahat ay bumabait. sabi nga ni Brother Andy, lahat ay bumabait. Amen? At saan ka nakakita ng ang kulay ng Pasko ay katulad nung nandoon sa ilan days before Christmas. Green, tapos Christmas red. Saan ka nakakita na magkaakma yung red at saka green? Yan dalawang kulay na yan, kahit na anong iparis mo dyan, aakma yan, babagay. Pero pag akmain mo yung green at pula, kakatwa yan. Nakuha niyo po, sa Pasko lang nangyayari yan, na ang magkasalungat ay nagiging magkakampi. Ang magkaaway, nagkakasundo. Kanta rin Ang hindi bagay, nagiging magkaakma. Grabe, Kapaskuhan lang yan. kaya napakaganda. Yan, ang mabuting balita ng Kapaskuhan, yan ay dala-dala ng anghel na ipinahayag sa mga pastol. Yang rin mabuting balita na yan ang narinig ng 3 haring mago. Amen? Kaya sila dumalaw sa Bethlehem. At yan rin mabuting balita na yan ang ikinagalit ni Herodes. So, sa Kapaskuhan, lahat bumabait, lahat puno ng sigla, ibang-ibang espiritu. Pero tatandaan ninyo, sa Kapaskuhan merong nagalit, si Herodes.
Kaya kapag Paskong Pasko, ikaw ay mainitang ulo, eh baka hindi espiritu ng Pasko sumasayo. Merong espiritu ni Herodes. Amen? Napakaganda. Unawain ninyo kung ano ba talaga ang Pasko sa inyo. Pagka Pasko, hindi lamang mga appliances, hindi lamang mga groceries, hindi lamang mga pagkain ang sale, kundi lahat, ang pag-ibig, pagpapatawad, pag-unawa, malasakit, lahat. Lahat ng mabuting bagay mula sa Diyos, sale. Laganap yan. Kaya kapag ka mainitin ng ulo, hindi tunay na espiritu ng Pasko ang nasa sayo. Tingin nyo kaya, bakit nauna ang Pasko kaysa sa bagong taon? O, isipin nyo. Para sa akin, para yung espiritu ng Pasko, ang mabaon mo sa pagharap sa bagong taon. Kaso, karamihan, dahil hindi alam, pagka nagbagong taon, dahil naubos sa mga pera, sa gasto, malulungkot. Pero hindi dapat ganun. Hindi ka ba natutuwa na ikaw ay naging daluyan ng blessing para sa marami? Itong Kapaskuhan na to, subukin mo. Ang nagbibigay ay tatanggap. Hindi pwedeng hindi, pangako yan ng Diyos. Amen? Para sa lahat ng tao, ang mabuting balita tungkol sa Pasko. So, enjoy. Kahit na mayroong maraming question ng Pasko, enjoy mo. Maraming hindi naniniwala sa December 25 ang Pasko. Pero patuloy rin naman tumatanggap ng mga Christmas bonus. Pagka binigyan mo ng gift, thank you Lord, nagte-thank you din. Tapos yung family bonding, pahalagahan ninyo yun. Kumanta si Brother Ernie at saka si Brother Andy, ako kakanta rin. Siyempre. Alam nyo, natuwa ako kasi nakapamasko kami dalawa ni Brother Bong doon sa mga prayer meeting namin. Sabi namin ni Brother Bong, i-blow out natin yung ating sarili. Kaya nagpunta kami sa palengke ng San Pablo, buhay pa pala yung Prosperity Restaurant. Kumain kami dalawa. Enjoy naman kami. Kaya pagdating sa center, relax na relax ang buhay. Wala nang prayer meeting na susunod. Nakaupo kang ganyan sa silya, yung paa mo nakapatong doon sa another chair. Tapos dumating sa mind ko na ang sarap-sarap ng buhay. Kaya naalala ko yung kanta ni Rico Puno na, kantahin ko Baka hindi ko kaya sumunod sa tugtog, brother. Kakanta na lang ako, sabayaw mo na lang. Samahan namin kayo. O kay sarap na mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapiling ang mahal sa buhay, nang madama ang ligaya sa gabing araw, nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit ngayong naramdaman ay kalungkutan, ay doon mo naalala ang may kapal, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Sa Diyos na ang lahat, Siya ang may dulot. So, unawain niyo yung lyric na kay sarap mabuhay, lalo na't kapiling ang mahal sa buhay. Amen? Kami nabawasan, pero tuloy-tuloy. Basta't may Kristo ka, sapat. Amen? Huwag natin sayangin ang pagsama ng Diyos sa atin. Huwag mong sayangin ang pagsama ng Banal na Espiritu. Kung saan naroon ang Espiritu, nandoon ang kalayaan. Amen? Malaya kang sumamba. Lahat ng pagpupurit, pagpapasalamat, wala ka ibang pinatutungkulan, kundi siya lamang. Amen? Ang lahat ng iyong pag-awit, kung sumasayaw ka man, lahat ng bagay na ginagawa mo, ibig mo maparangalan siya. Sapagkat kay Kristo, nandun ang talagang buhay. At yun ang buhay na ating nararanasan ngayon. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. No? Di po ba, mga kapatid, no? Maaga pa rin. Purihin ang Panginoon. At ngayon po'y ating batiin ang ating mga birthday celebrant.
Ano po, mga kapatiran natin na nagse-celebrate ang kanilang birthday today. Okay, December 22, 2022. Happy birthday, Sister Leia Batalyer! Oh, may kainan po kami dito kasi si Brother Roger ang ating cook. Dibu yata ni Sister Leia. Dibu? Sister Jamie Hapin, aking kumare. Okay, happy birthday dyan sa Bohol, Sister Kumaring Jamie. Kumusta kayong lahat dyan? Sister Annette Kiman. Okay, happy birthday, praise Sister God. Annette. Uy, magka-birthday sila. Sister Imelda Ibayashi. Okay, from Japan. Ano po? And Brother Enzo de los Santos. Yes. Ito, Sister Karina Ballesteros from Isabela. Yes. Okay, kumusta Sister po lahat sa Karina. mga kapatiran din natin sa Isabela? Thank you, And Lord. then, yun lang po, no? Yun ang mga nagsa-celebrate. Okay, ating pong batiin na with sayaw, Brother Bong. Happy birthday birthday po. sa ating mga kapatid. Enjoy your day. Napakaganda ng birthday nila, no? Masayang masaya, Paskong Pasko, hindi ba? Thank you, Lord. Meron po tayong repeat new song, Christmas song. Kaysaya ng Pasko, composed by Minister Jeff Borja, arranged by Brother S.J. Garcia, interpreted by The Poor Peace. Hinihintay natin, di kayang tigilin. Pasko'y darating na naman. Pasko'y darating, Pasko'y darating na naman. Hinihintay natin, di kayang tigilin. Pasko'y darating na naman. Kay saya ng Pasko, hindi sa labi ko. Kay saya ng Pasko, magkaroling na tayo. Kay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Pasko'y darating, Pasko'y darating na naman. Hinihintay natin, di kayang tigilin. Pasko'y darating na naman. Kay saya ng Pasko, hindi sa labi ko. Kay saya ng Pasko, magkaroling na tayo. Kay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Pag-ibig
kaligayan, pagmamahalan, ang hatid ng Pasko, pagpapatawaran at kapayapaan, ang diwa nito. Pagbibigayan, pagmamahalan, ang hatid ng Pasko, pagpapatawaran at kapayapaan, ang diwa nito. Kay saya ng Pasko, kay saya ng Pasko, may ngiti sa labi ko. Kay saya ng Pasko, magkaruling na tayo. Kay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo, isinilang si Kristo ngayong Pasko. Kay saya ng Pasko, may ngiti sa labi ko. Kay saya ng Pasko, magkaruling na tayo. Kay saya ng Pasko, isigaw sa buong mundo, isinilang si Kristo ngayong Pasko. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Isinilang si Kristo ngayong Pasko. Yehey! Thank you, Salamat Lord. sa 4-piece. Okay. Ano po sa inyo ang ibig sabihin ng 4-piece? Comment down below. Okay, thank you, Lord. Questions of the day po. Ito na po yung mga ang mga sagot sa ating para paikutin ang wheel of blessing. Question number 1, fill in the blanks. Your hand shaped me and made me. Will you now turn and destroy me? Remember that you molded me like blank. Ang tamang sagot po ay clay. Po. And then, will you now turn me to dust again? Number 2 question. Remember, therefore, what you have received and heard. Hold it fast and repent. So, ang tamang sagot po ay clay and repent. Tingnan na po natin kung sino ang pinagpalang lubos ni Lord. Rosbel Hugo. From Pangasinan. Congratulations. Happy birthday. Birthday niya, no? At the same time, siya ang pinagpala ni Lord. Thank you, Lord. So, mga kapatid, ang ating pong daily Bible reading assignment, okay, for day 351. Malapit na pong matapos. For December 22, 2022, sa Job chapters 12 and 13, Revelation 5, and Psalm 145. Paki-screenshot na po at para po yan sa araw na bukas. Thank you, Lord. Tayo po ay mananalangin na. Okay. Thank you, Lord. Meron pa po ba kayong nais ipahabol na isabihin sa ating mga kapatiran? Sa akin, maikling-maikli lang. Sa araw ng Pasko, kung ikaw ay nalulungkot, o palagay mo, kasi minsan, alam mo ba, ang pinakamataas na rate ng suicide is Christmas season. Christmas season. Oo, so, kung ang lunas ho dyan, magpasaya kayo ng ibang tao. Hindi kayo binigyan, kayo magbigay. Thank you, Lord. At yun po ang diwa ng Pasko. Kasi pag hindi ho yun ang tinignan natin, masisentro na naman tayo sa sarili natin. Sabi nga ni Brother Boy, whole year ka na naman ganyan, di ba? Kaya nga po, huwag tumingin sa sarili. Ikaw ay nalulungkot, magpasaya ka na ibang tao, hindi ka binigyan. Ikaw magbigay sa ibang tao at ang Diyos ang kikilos sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Thank you, Lord. Brother Mr. Boy. So, isa lang. Ang Kapaskuhan ay kapanganakan ng Kristong Panginoon. Kaya dumoon tayo sa ipinanganak
Wag doon sa nanganak. Doon sa isinilang, wag doon sa nagsilang. Amen? At wag rin tayong manatili doon sa sanggol sa sabsaban. Doon tayo sa Kristong Hari. Amen? Kasi kapag ka nanatili ka sa sanggol, sa sabsaban, hindi mo mararanasan ang pamamahala ng Isaiah 9:6 na isisilang ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa akin, sa atin at sa akin. Subukan mo na mapailalim kay sa pamumuno ng Diyos. Siya ang masusunod, siya ang mamamahala, siya at siya ang maghahari. Makikita mo, magiging kakaiba ang buhay mo. Amen. So, purihin po ang ating Diyos mga kapatid. At yun po, ang masasabi ko pong panghuli ay give love on Christmas Day. Talaga, no? Kakanta ka na. Gusto pa talagang kumanta, no? Na matatapos ng lahat. So, purihin po ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin na. Ito po ang gawain ng junior citizen. Kapag nasa gitna po ako ng dalawang senior citizen. So, thank you, Lord. Let's pray. Lord Jesus Christ, thank you po at kami po ay malayang nakapagbahagi ng inyong salita. Nawa po'y patuloy naming maunawaan ang ibig sabihin ng Kapaskuhan. At alam po namin, Lord, na nawa po ay kami po ay makapag-celebrate, hindi lamang po kapag Disyembre, kundi sa bawat sandali po na aming buhay. Sa araw-araw po ay Pasko. Lord Jesus, salamat po naway lubusan pa namin kayong makilala, mamahal at mapaglingkuran hanggang po sa inyong muling pagbabalik. At maranasan po namin ang inyong pong pagpunta rito, Panginoon, ay para kami po ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. So thank you so much, Lord. Nawa po this Christmas season at sa mga darating pong panahon ay ma-enjoy namin ang buhay na nakaugnay sa inyo. Patuloy po naming maigawa din ang pag-ibig sa aming kapwa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming Thank you, Lord. salamat God po. bless us all po. God bless. Merry Christmas po God and bless. Merry Christmas. prosperous New Year. 2 Timothy 2:2